biyahe tayo ng papuntang Aklan. So, syempre, Boracay. Nabubuhay. Goodbye, Manila. Goodbye. Last year pa lang nung talagang nung sinabi pa rin ng mga magulang ko na ako pa rin ang kasama. Yun, natuwa ako, medyo excited ako last year weekend stay, yun nga, pa Aklan, and then para doon magse-celebrate ng Semana Santa, most especially vacation, ganun. Tas sila kasi business purposes ang pag-uwi nila, then sa Santo, yun. Siyempre same pa rin naman sa gusto ko na sa Santo pa rin naman, and then unang-una yun. And siyempre thank you pa rin sa buong Nazareno na medyo maayos na ako nakakapag-bakasyon. Yun, Skyway pala. Yan, Skyway Stage 3. Pero papunta na kami ng Bigutan. Yan guys, paradahan ng mga Ford. Ewan ko, planta siguro ito ng mga Ford. Yan, hindi ko sure. Konti na lang, parang almost 20 minutes na yata yun yung tinakbo namin. Hindi ko alam tansyahin eh, pero ramdam mo na yung probinsya, sariwa ng hangin, diba? Kaya makikita nyo sa nature ay sabihin na natin nasa biyahe kayo, kaya makikita nyo, diba? Makaka-relax. So yun na guys, malapit na tayo sa Batangas Port. Kung nakikita nyo yung tulay na to, diretso na yan. So nakita ka dyan, yun na yun. Ano yung sinasabi ko sa inyo? Tuloy na yun papuntang Batangas Port or ganun. Hihipag-unahan talaga siya sa Pangina mo gago. Ito yung mga walang hiya ng mga truck dito sa sa Batangas. Diba? Dapat dito mga LTO tinuturuan to ng leksyon eh. Diba? Kaya nakikipag-agawan ng tao dito. Diba? Titikit talaga siya Walang hiya yung mga na ganito eh. Mga driver. Siguro sa bugto nagda-drugs. Hindi ako nagkakamali. Yan. Kita ko na yung Batangas Port. Yan. Yan na.
Dadaan pa po ba tayo dito? Ikot kami and then ano na, diretso na kami sa mismong port na Batangas para pumila. So dahil nga bawal mag U-turn kasi may mga signing, may mga signboard. Yan. Eh syempre pag magagamit kasi dapat pinag-aaralan ko na kasi maybe not now, maybe someday kasi mag-aaral na rin ako mag-drive ng sasakyan. Ayan. Para kung sakali na kumuha ng panibagong sasakyan mga magulang ko, at least yun na, ako na mag-drive sa kabila, tapos dito si kuya. So magpapakilo pa kami ng sasakyan and then hindi ko alam kung magkano yung babayaran namin. So last time kasi last year nung umuwi kami ng Aklan, nagpakilo kami ng sasakyan, almost 1,000 plus ang binayaran. So okay lang naman, at least okay, kumbaga maayos naman yung trabaho o yung servisyo ng port na to. So time check tayo, 6:05 exactly. Then ngayon kasi may natatanaw na akong barko, ito mga siguro Starlight Ferries. Ngayon mga 6:30 papapanikin na siguro kami, and then after nyon, pag tapos ng panik ng mga sasakyan tapos mga tao, 7:30 alis na. Yun lang ang update, and then kita-kits bukas. Pero magbablog pa rin naman ako sa sa barko mamaya, kung ano man yung pwede kong i-vlog mamaya sa taas. Yan guys, yung barko, kung hindi ako nagkakamali Yan. And MV Roro, tapos Montenegro. See? Yan na. Yan ang support ng Batangas. So yan guys, pasakay na kami. Yun, yan na. Goodbye Manila. Alright. So guys, update tayo no. Nandito na tayo sa terrace ng barko or balcony, tama ko ba? Then spit na lang ako ng Yossi. Then time check is 6:35. So mga 7:30 yun nga ang alis ng barko pa Katiklan, and so on. So excited. Tayo na makikita rin mga Boracay. So mga ilang minuto na lang alis na yung barko. So time check 8:30. Expectation natin sa mga 7:30, pero almost 8:30 na. So mga ilang minuto na lang alis na po. Yan wala nang lubid. Batangas Port. At dumating na ngayon Montenegro Lines at kami ay paalis na. Siyempre going to Boracay, diba? Bukas din magbuburakay kami agad-agad. Yun, so ay ganun talaga, papahinga. Yan. So paalis na kami no. Medyo hindi pa naman ganun kalayo yung tinatakbo na ng barko namin, Starlight Ferries, pero unfortunately
syempre, excited ako umuwi na Aklan. Then, makikita ko yung lola ko. And then, dadalaw sa Puntod. Then, mga classmate ko, ang kumare, tapos kumpare ko. Mga kaibigan ko rin. And then, Boracay. Tanaw nyo guys, Boracay. Ayan. Boracay Island. So yan guys, so, narating na namin yung Boracay. Pero padaong pa lang din kami sa sa Katiklan. Ganda no? Boracay. So touchdown na Katiklan. So actually kakababa lang din namin ng barko. Or eto, touchdown na kami sa Katiklan. So ngayon update tayo. 6:55 5:55 dito na kami sa Katiklan. Then hantayin na lang namin yung yung sasakyan. So biyahe na kami nila Kuya Buboy pati nila Mama Este Tapa papuntang Talisay Ibahay. So first dropping namin dun sa kapatid ni Mama. And then lahat ng mga pasalubong mamimigay na namin dyan. And after nun punta na kami ng sa lugar nila Papa sa Malinaw. Then yun na, dalawin din namin yung mga tsuhin ko sa Malinaw. Then after nun, syempre patuloy na pinangako, pupunta ako sa Puntod ng lolo ko. Kasi pinangako ko yun last year, napabalikan ko sila. Pati yung mga schoolmate namin na namatay, pati yung classmate ko, pinangako ko yun sa kanila, napabalik ako. Walang aeroplano ah. Ito yung Katiklan Airport. So dito sa Malay, marami ditong windmill. Ngayon, para sa hindi pa nakakaalam, may tatayuan na windmill doon sa Ibahay o sa Talisay. Yun yung lupa namin. And then 30 years siyang uupahan yung bundok na yun. Pero hindi na ako magbibigay ng information ako dun sa bundok na yun kasi masyado yung confidential. Pero yung tatayuan na yun ng windmill is lupa namin. Yan. Diba? Opa. Nabas na kami. Yan. So, sunod na ito, Korba na. Korba. Liliko na kami ng papuntang kaliwa. Then, yun na, Talisay na. Sa lugar na ng Armansa. Sariwa talaga hangin dito sa probinsya. Kung alam niyo lang guys, sobrang sarap sa pakiramdam na nakapakauli sa Aklan o sa probinsya gano'n. Yun ang school ng Nabas, elementary school. So malapit na tayo sa Korba. Ayan na. Ganda na sa motor ni Kuya, BMW. Shoutout sa iyo, boys. Baka baka yan na, nakakita niya yan sa dami ko papunta dito yung Nissan Urban. Yan, pagliko natin dyan, Talisay na yan, lugar na namin.
Sa lugar naman to nila mama. Alright. Yan na. Here we go. Oh yes. Kasi may enjoy ko talaga yung isang linggo kong pagbabakasyon dito sa Aklan. Siyempre mag-ugorang kami. For how many times ko na ba binanggit yung Boracay? Hindi ko natandaan eh. Mali yung ano namin. Dumiretso kami kanina pero nakabalik din kami agad. So eto na. Yan. Ito yung mga lupa yung lolo namin. Pero heto kasi hindi namin alam kung parin yung bahay ito. Pero yung lupa. Pero yung bahay namin, maliit lang dito sa Ilaya. Doon tayo sa Kalibo. Wala ako masyadong update kanina eh. Pero kasi nandito kami sa kabatchmate ko nung high school and hindi ko masasabing customer, kumbaga parang cousin or ano, no? Or kababata, and then ka-schoolmate, kabatchmate ko rin. Ayan o. Yan na yan niya. Shield auto parts. Actually dati, grabe ang ano nito. Grabe yung hirap ng pinagdaanan nito ng kabatch ko na to. Pero putang ina, grabe. Iba na ang level nito. Kasi biruin mo, nakapagpundar na siya ng bahay, lupa. And then sasakyan. Pucha, dito nga ako nainggit sa kanya dahil sabihin naman natin naka Ford Everest pa siya. Ganun. Grabe, tindi nito guys, promise. Ayun na, si Kuya Buboy na magdadahil. Pabalik na kami, papuntang naman siya, tapos going to Malinaw. And then grabe, hindi ko sa akin hindi ko naman ito kuya. Pwede ba? Oo, pwede yan. Ngayon Baka magtubos ako dito. hindi ko kumbaga alam mo yun, hindi mo masasabi sa isang tao na grabe yung dati na saksi ako nung nag-aaral pa kami, pero ngayon tangina big time talaga, promise, paldo. Yun ang legit na simula nung nag-aaral pa kami, humble, until now humble pa rin. Alam mo yun, wala siyang kayamang-yamang na negosyante. Diba? Galing niya magpatakbo ng negosyo, promise. Totoo na. Wala akong masabi. Shoutout sa iyo, Boss Jo, kung mapapanood mo man din yung vlog ko. At isasama ko pa rin yung pag-vlog ko na yun. Para at least kahit paano. Hindi naman konting exposure, ganun. Pero hindi naman ako totally na famous like other people na pa-pitik-pitik lang. Pero shoutout sa family mo. Shoutout sa iyo, Boss Jo. At hindi lang yun. Hindi lang naman yun ang tindahan niya. Meron pa yung dalawa. Alam ko. Kung hindi ako nagkakamali, tatlong tindahan niya. Isang dito sa Kalibo, tapos isa sa Antique, tapos hindi ko na maalala kung saan yung isa, pero tatlo yun. So update tayo guys, no? Papunta na tayo na time check muna. 6 almost 4:36 na. 4:36 ano? 4:36. Ayun, narinig nyo na lang. Basta yun na yun. So sunset na yun dito sa pupunta na kami sa isla ng Boracay. Then dito kami sa boat. And then ayun, ilang minuto na lang kami sa Boracay na kami. So guys, punta kami front page sa station ko. Actually, kagabi hindi na ako nakapag-video kasi siyempre, iniingatan ko rin dahil baka mamaya bawal ang alak sa vlog. So, ang ginawa ko,
tigil-tigil muna ako. Even though na yung ano, may mga hindi ko na ipakita. Ganun. Yun. Then ngayon, papunta kami sa front beach dito sa Station 2. And maliligo kami. I don't know kung marami bang tao or konti lang ganun. Pero maybe I guess na ano. Kaso feeling ko maraming tao kasi ano, gawa ng lahat ng hotel dito sa Boracay is ano, fully booked lahat. Meron akong tinatarget na ano, na hotel dito, yung Henan, kaso fully booked din. Azalea I think nasa third class yan. Hindi ko lang sure kasi napakamura ng ano, accommodation nila. So guys, update tayo. Hindi yan, sila Kuya Vincent, sila yan, yung pamangkin ng aking ano, kumare, si kumpadre, pati aking inaanak. Ayan sila. Ang ganda, no? Pero mamaya magkakaya kami. Ganun. Andun pa yung ano, budget sa kumare ko. Ganun. Mamaya na kami magkakaya. Maybe mga alas 11 o ganun. Or alas 12 pwede. Pwede ako sumanang ng alas 12 sa kaya kasi gusto ko talaga magpaitin dito. Ganun. Ayan. Sila. O, diba? Ang dami. Ayan. Sorry kung nakukuha na ko kayo ng video, but I think ano, ayan. Dito tayo sa station 1, oh. So nakakakuha tayo ng information about sa isang local. Same as me, local din ako. And then ayan, sunset ang binabantayan dito sa station 1. Yan, diba? See, ang ganda. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng sunset dito sa ano, station 1. Lapit pa natin. Yeah. So, dito na lang. Pangit pa rin ang ano, yung quality. So guys, ngayon for today's video, punta kami na Puka Beach. And then may mga pupuntahan kami ngayon na lugar din sa Puka Beach na station 3 ata yun, outstation. Well, pero sige, mamaya papakita ko sa inyo mamaya yung ano, yung lugar. See you. So guys, nakasakay na rin tayo sa e-trike. Oo, ewan ko kung ano, hindi ko alam kung ano tawag dito sa sinasakyan namin, pero ang alam ko e-trike. Ayun. So pansin nyo, may bote ako kasi ako hindi naman sa nag-ano, no, pero may plano ko maglagay ng buhangin dito sa bote na to. Ngayon, kung may makakita mo dyan sa video ko, Sige. Nasa fully charged na e-bike. fully charged na e-bike. Full paid pa. Fully paid. Hindi katulad ng iPhone 17 ko, utang na. So yung kaganapan kahapon, namili ako ng ano, mga dried mangoes for our customer. And pagbalik namin ng Malinaw bukas, so Wednesday, I don't know kung anong araw ngayon, pero Hindi mo na alam kung Webes is ano, tulog mo dito sa Boracay. market day. Mamimili ako ng ano, pusit, dried pusit para dun sa
dalawa namin customer na mahilig mag dried pusit or mahilig kumain ng dried pusit. And then malakas din sila kasi mag-order sa amin. So deserve nila yun na ewan ko kung magkano ang isang kilo ng dried pusit na yun, pero handa naman akong bumitaw ng pera para dyan sa amin. Kasi syempre bilang hindi na ako sa negosyante, pero kasi anak ako ng negosyante, ganun. And then the next generation kami din na magmamana nun, so kailangan ko rin kumbaga magpaluwal para sa mga customer namin. And then yun nga, yung sa pinuntahan namin nung Sunday or Monday, kung hindi ako nagkakamali, Sunday ata yun, ganun. Nagpunta kami sa isang customer namin na nag-dropping by kami ng item na almost 140,000. So wala akong naibigay na pasalubong for him. So maybe pagbalik ko ng Maynila, tsaka ako mag-order ng damit ng High Minds para sa kanya, ganun. And then bilang pasasalamat or bilang alam mo yun, paluwal ka kasi even na kasi malakas din yun yung na yun, yung kumbaga ka-schoolmate or kabatchmate ko na nagnegosyo, na nagkumpisa sa maliit na tindahan pero tangina big time sa ngayon. Hindi ko na siya pwedeng banggitin. And then dati mo yun, parang walang-wala sila talaga as in. Pero ngayon po naka-afford Everest, may almost 3 million na bahay, di ba? Dati kubo lang bahay nila, pero ngayon po may mansion na sila dun sa Tambukan. Ganun siya kalupit ngayon na negosyante, di ba? So, syempre, yun din ang pangarap ko sa mga magulang ko, na may tawid ko din yung hirap na pinagdaanan niya. Pero big time yun, promise. Narating na namin yung Puka Beach, no? Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda. Ang ganda, di ba? Itong ganito kaganda yung Puka Beach, pare. Ha? Yan o. Diba? Ang ganda. Mas maganda dun sa mas maganda dito sa Puka Beach kesa dun sa kabila. Kaso kung sobrang init, wala akong sunglass. Yan. Alagaan tao dito. Konti lang. Anong dayo ito? Yeah. Kaso sobrang init na. Oh yes. That's right. Ito yung yung mga booth na pwede mong bilhan ng mga souvenirs, ganon. Yan. Other tourists. Yan. Kasi ito yung sinasabi ko. Okay, 1, 2, 3, smile. Diba? Ganda. Guys, nandito na kami sa pinakadulo ng Boracay. Yan, makikita nyo yung view. Yan. Ito yung sinasabi na K-hole ba yun na sinasabi? Yan. Marami nagpa-picture dyan. Yan, tingnan yung daming tao, diba? Yan. 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 Ada Banyaga. So kanina may na-meet akong British. So English talagang pero hindi siya talaga totally na na kinakausap ako ng British accent. English lang talaga, yung literal na English lang. Pero grabe guys. Napaka-friendly ng mga galing ng UK. Yan. Tapos sinabi niya daw na you have a beautiful country, ganon. Yan. Sino? Ang dami. Meron pa, see? Yan sila. Ganda. Ganda rito. Yan. Si Ken. Yan. Ganda. Boracay. See? Tangina. Ako kami. Boracay lang kami. Naman. So, kasama ko kumari ko na nandito na kami sa dulo, sa K-hole. And then yung iba kasi hindi ko na nakuhanan kasi nag-e-try kami.
Dito kami sa dulo. Ito yung pinaka-famous na ano, yun, dito kami. Pinaka-dulo. Yan. Keyhole. Pero hindi pa ka, yung tinuro ko sa inyo ng butas na yun yung keyhole. Ganun. So hanggang dito na lang guys, no, yung video natin. So sa mga nakasubscribe, yun nga, nag-upload ako ng halo-halong video dito sa channel ko. May Call of Duty kasi naglalaro din talaga ako ng Call of Duty, and then vlog sa Boracay, ganun. Yun lang ang mga naiba-vlog ko, and then I hope huwag kayo magsawa. Then, yun lang. Thank you so much sa panonood, and then see you sa Malinaw. Bye. Magkakayak na kami. Hindi na walang sakay mo eh. So, ayun. Ayan o. Sa ngayon kasi, pag ganitong summer kasi, malumot talaga. Ayan. And then, so far, alam mo nyo na, kung ano mangyayari. Ayan. Pero awa naman ang Diyos, okay naman. Ayan. Ayan o. Kaya. Sarap. Sarap dito guys kapag nagkakayak. Lagi rin sir. Ha? Lagi ka. Oo, mag-vlog. Lagi rin ako sir. Ano ba? Tsaka para sa sa mga naka-follow sa akin, ayan. Hello guys. Ayan. Follow niyo si sir guys. Ayan. Makita mo Follow yung niyo. mga post niya guys sa mga Follow post niyo. sa kayak. Follow Abangan niyo nyo, siya. guys. Ayan. Tapos, anong pangalan mo, boss? My name is Robert Panyo. Follow niyo na ako guys. Nag-vlog din ako sa mga content ko dito. Kahit ano guys. Makita niyo din guys sa mga reels ko guys. Kung ano yung mga content ko dito. Mamaya, kukunin natin yung yung Yan, maganda. pangalan natin. Makita mo sir ng Pangalan video niya. ng Boracay sir. Kita mo. Ganda guys. Tsaka mura lang yung dito. Mura lang yung pagkayak. 150, gano'n. And yan yung natin. Follow it sir lang guys. Kay sir guys yan. Yan. Abangan mo yung mga post na Thank you. Ano pangalan mo sir? Joris. Jores. Yan. Nakita ko rin sa mga Sarap. Kayak. Di ba? Makapagkayak na tayo guys. Sarap. Sarap dito, bro. Sa Boracay kapag magkakaya ka. I think kailangan pa namin mag-snowboard, mag-board mamaya, pero wala na eh. Gahal na kami sa oras, pero sa susunod na siguro maybe next na lang, next year. Ano? Sarap. Oh, ang ganda dito. Ano? Si Ken, no? Si Ken. Yan. Ganda rito guys. Ano kaya ma'am? Sarap. Ma'am, kaya kayo ma'am? Ma'am, kaya kayo ma'am? Ulitin natin ma'am. Sorry ma'am. Ma'am, go na. So guys, good afternoon. Time check 12:05. Ngayon, pa-check out na kami dito sa hotel ng pinag-stayan namin dito sa Boracay. Then siguro mga 1 PM labas na kami or babiyahin na kami papuntang Jetty Port dito sa Boracay. Tapos sakay kami bangka pa Katiklan, then bus kami papuntang Malinaw. So ngayon, yun yung pinakatapos-tapos na ng vacation namin dito sa Boracay with my kumare and etong babaitan na to and etong isang pamangkin. Uwian na. Actually, nakapag-kayak din ako. Tapos nagpunta kami ng Puka Beach. Ano ba yan? Bulabog. Sa Keyhole. Marami. Actually, marami pa akong gustong puntahan, pero maybe next year na. Kita nyo naman kung ganda ng di ba? Yung lugar ng Boracay. Kaso medyo crowded nga lang. So, see you. So ngayon guys, nasa e-trike na tayo
papunta na tayo ng JT Port. Ano, nakakamiss mag-board talaga. As in, within yung 4 days and 3 nights namin dito. Siguro kung may baon ka man din ng mga pagpalagay natin mga nasa 100,000 or 150,000, sapat na yan sa 1 linggo, 2 linggo. Kasi kung gusto mo ng talagang gala talaga ng bongga-bongga, dapat ganun kalaki ang ang budget mo. Pero kung mga nasa 50 at kayo, 4, 3 ay bitin yun. Kaya kung gusto nyo lang magbora, dapat lakihan yung budget nyo. Goodbye, Boracay. Tutulog naman kami mamaya. Wala kasi Trisha. So, dito na kami sa Jetty Port. Sakay na kami ng bangka. So, pagtapos na ito, pakatikla na kami. Grabe hirap kapag kapag ganito, pagpauwi na. Pero enjoy lang. See you. Yun na nga guys, so, nasa bangka na tayo. Pa-is na. So, pag going to Katiklan, then ayun, mga ilang ilang 10 minutes nasa na kami, Katiklan, and then tsaka kami sasakay ng bus papunta Malinaw. So ayun lang ang update. So time check is 12:40 in the afternoon. Yun lang. Ayan guys, si Lola, ha? Kaibahan naman. Lola. Sabi, sura ko naman. Puro na lang uban. Puro uban. Oo nga, may uban na ako. Sama ninyo ito. Uban ang bungot.